May mga pagkakataon na hindi nasusunod ang ating mga gusto dahil nakikialam ang ibang mga tao. Para sa iba ay mas maganda ang sinasabi nila, ikaw kabarangay, susundin mo ba ang sinasabi nila? O mas tiwala ka sa sarili mong pasya? Dear Papa Dudut, ako nga pala si Mimi, 17 years old at malapit nang maging ganap na dalaga. Malapit na akong maging 18 at alam nyo naman na siguro marahil ang ibig sabihin nito. Legal na ang edad ko. Mas malaya na ako kumpara noon. Dibu itong masasabi bilang marka ng pagiging dalaging ding papunta sa pagiging dalaga. At syempre kapag debu ay inaasahan na ang lahat na isi-celebrate ito kapiling ng mga mahal nila sa buhay. Excited na nga ako na maranasan ang debut party. Pero hindi gaya ng iba na gusto ng ingrande, ako naman ay doon lang sa simple. Ayoko nga ring magsuot ng gown. Ayokong masyadong mag-abala ng mga tao. Mahiyain at introvert akong tao, Papa Dudut. Alam ito ng mga malalapit sa akin. Kaya hindi na siguro sila magugulat kung planuhin kong magkaroon ng debut party na tahimik, simple at konting bisita. Gusto ko ng intimate na debut party at ang best friend kong si Sel ang kasama kong nagpaplano para rito. Isang araw ay pinapunta ko siya sa bahay at sakto naman noon na suspended ang klase namin dahil sa paparating na bagyo. Pinakiusapan ko na rin siyang doon na matulog sa bahay dahil sigurado akong hindi matatapos ng isang buong araw ang pag-uusap namin para sa debut. Oo, at simple lamang ang balak kong debut pero gusto kong planchado ang lahat ng detalye. Para masiguradong masusunod ang lahat ng gusto kong mangyari, Papa Dudut. Bigla naman bumuhos ang ulan, dumating na ang bagyo. Sana sa debut ko, ganyan din kalakas ang ulan. Ha? Bakit mo naman papangarapin na umulan ng malakas sa debut mo? Baka hindi makarating mga bisita mo. Yun na nga eh. Pati testing ng ulan kung sino ba yung willing talagang makiselebrate sa pagdadalaga ko. Ay nako, willing akong pumunta sa debut mo. Pero kung haharangin naman ako ng malakas na ulan at hangin, kahit best friend mo ako, unahin ko pa rin ang sarili ko, no? Hindi ako pupunta, goodbye! I-view ko na lang mga my day mo sa social media, i-heart ko na lang lahat. Safe pa ako sa bagyo at baha. Hindi ko naman hihilingin na bumagyo at bumaha, no? Gusto ko lang din ng maulan na weather sa debut ko. Alam mo namang mahilig ako sa ulan eh. Mahilig ka nga sa ulan. Pero yung mga a-attend na bisita mo, gusto ba nila? Kaya nga gusto kong imbitahan lang yung mga bisita na gusto rin ng gusto ko. Mga bisita na hindi magiging problema kung bumuhos ang ulan sa debut ko. Gets mo? Hindi kita gets, pero dahil best friend mo ako, wala akong ibang choice. Gusto ko rin pala sa debut ko ng pakape. Teka, debut ba tong pinagpaplanuhan natin o lamay na? Grabe ka naman. Gusto ko lang talaga ng kape kaysa sa alak. Masarap yung partner yun pag umuulan. Alam mo, ang kampante mo mag-isip na uulan talaga sa birthday mo, no? Kahit hindi umulan, meron pa ring pakape. Kung masyadong mainit nun eh, di iced coffee ang solusyon, di ba? O bukod sa burol-themed party, ano pa bang gusto mong ganap, ha? Ayoko ng 18 roses tsaka 18 candles. Bakit? Hindi na debut kung wala yun. Gusto ko 18 sampagita at 18 chocolates, di ba? Sampagita, ano ka, santo? Kanina pamburo lang gusto mo, ngayon naman pang altar, pang novena. Makinig ka muna kasi. Alam mo namang paborito kong inaamoy ang sampagita, di ba? Tsaka comfort food ko ang tsokolate. Ayoko ng kandila kasi para akong pinaglalamayan. Pero yung kape at sampagita, hindi mo kang pinaglalamayan. Alam mo ikaw, nakakainis ka. Naturingan kang best friend ko pero hindi mo man lang masuportahan isa sa mga gusto kong mangyari sa dibo ko. Best friend mo ko,
At kaya ako nandito para iparealize sa'yo kung OA na sa pagiging weird ang mga plano mo. Ano namang mali sa weird? Gusto ko nga ng kakaiba eh. Di ituloy ang pakape at pasampagita. Gusto mo rin ba na sisiw? Biscuit, crying ladies. Ay nako, nakakainis ka. Ay, joke lang naman. Ito naman, napikon agad. Alam mo namang mapang-asar tong best friend mo. Sige na, magsabi ka na ng ibang plano mo, hindi na ako magja-judge. Hindi mang judge. Kilala kita no? Kahit hindi ka magsalita, kita ko pa rin sa mukha mo kapag nanghuhusga ka na. Parang may subtitle yung mukha mo palagi kapag may nilalait ka eh. Huwag ako, uy! Alam mo naman na palang ganito ako, tapos sa akin ka palalapit para dyan sa mga weird na plano sa debut mo. Bakit naman kasi ikaw pa tong napili ko maging best friend eh? Ay, wow. Umuwi na lang kaya ako, no? Bakit? Kaya mo bang suungin ng bagyo ngayon, ha? O sige na. Anong gusto mong kape sa debut mo? Benguet o Arabica? Nagpatuloy kami sa pagpaplano ni Sel para sa dibuko. Hindi ko naman siya nakitaan pa ng panghuhusga sa mga gusto kong mangyari. Takot lang niya na pauwiin ko siya sa gitna ng bagyo papadudot. Sinabi ko sa kanya na gusto kong tanggalin sa listahan ang mga tradisyonal na pagsa-celebrate ng debut ng isang Pinay. Ayoko rin ng mga pasayaw, isang malaking X to para sa akin na introvert. Gusto ko lang na sa bawat mesa ay merong kapeng nakahanda. May mga chicheryang paborito ng bawat tao sa mesa. Para sa akin, masarap isabay ang kape at chicherya. Nagtatalo kasi ang tamis, pait at alat. Hindi ko alam kung matutuwa ang mga bisita ko noon at kung parehas kami ng panlasa. Pero pwede naman nilang hindi galawin yon kung ayaw nila. Bala ko ring magpalabas ng horror movie. Yon ang may naganap sa dibuko. Gusto kong sabay-sabay kaming manonood ng nakakatakot na pelikula habang nakasuot ng pajama. Opo, pajama party din ang gusto ko. Sabi ko sa inyo, ayoko ng gown. Walang mag-gown, simple lang at komportable dapat ang suot ng mga bisita ko. Pero kailangang lahat ng babae ay nakasuot ng tiara o korona. Lahat ng bisitang dadalo ay mga kaibigan kong subok na ng panahon. Ayoko ring mag-imbita ng mga matatanda na. Lahat ka-batchmate ko dapat. Kasi sila lang din naman ang makakaunawa sa mga plano ko. Para sa weirdo na debut party ko. Planchado na nga namin ni Sel ang mga plano papadudo. Hanggang sa biglang sumingit si nanay sa usapan namin ni Sel. Oh, ay, mukhang busy kayong dalawa. Eh, hindi naman masyado, Nay. Inaayos lang namin yung listahan ng mga bisita para sa dibu ko. Sinama mo ba sa listahan si Cap? Yung kapitan po ng barangay natin? Ay, alam nga naman kapitan ng barko, ikaw talaga, Mimi. Bakit ko po siya iimbitahan? Eh, hindi ko naman po siya kilala. Ang gusto po ni Mimi tita ay yung mga ka-close niya lang po ang maimbitahan sana. Ay, di i-close niya si kapitan. Simulan mo nang makipaglapit sa kanya, Mimi, bago ang debut mo. Para naman kapag may ayuda sa barangay tayo ang mauna sa pila. Ganun ang ginagawa ni Kumaring Lita. Ay, oo nga pala. Imbitahan mo si Kumaring Lita ko, ha? Malakas ang kapit nun sa munisipyo. Makakatulong siya sa atin sa mga permit-permit na ganyan. Nay, ayoko po kay Aling Lita. Alam niyo namang lagi ako nung pinapahiya sa tuwing bumibili ako sa store niya. Mukha na raw akong 30. Ang aga ko raw nabulok. Ay, sinabi niya rin sa'yo yun? Ganon din ang sinabi niya sa akin eh. Ang oiling araw na mukha ko, talo ko para ang lechon sa piyesta. Walang filter ang bunganga. Abay, bakit ba kayo nasasaktan sa mga sinasabi niya? Totoo naman na magayos ka rin kasi, Mimi, para hindi ka nagmumukhang trentahin. Hindi mo naman siguro ikamamatay kung gagamit ka ng lipstick o magpapakulay ka ng buhok. At ikaw naman, Sel, magkano lang naman ang pulbo sa tindahan? Gumamit ka no, para hindi ka nagmamantika. Aray, grabe naman si tita. Abay, wala rin filter ang bunganga ko. Pero lahat ng lalabas sa bibig ko makakatulong sa inyo. Kaya ikaw, Mimi, makinig ka sa mga payo ko, ha? Idagdag mo na sa listahan si Kap at Kumaring Lita.
Magpapasalamat ka sa akin balang araw kapag sila ang ginawa mong backer kapag may kailangan tayo. At saka yung si Cap, magpapahiram yan ng mga, monoblock na upuan at mesa. Magagamit natin yun sa multipurpose hall sa barangay. Malay mo, mag-donate din ng mga tolda. Multipurpose hall? Oo, ay doon natin isi-celebrate yung debut mo. Ano ka ba naman bata ka? Kala ko naman maayos na yung pagpaplano ni Sel sa party mo. Mukhang kailangan ko pa rin umasikaso niyan para sa'yo. Ay, nako. Ay, okay naman na po ang mga plano, tita. Gusto lang ni Mimi ng intimate o maliit na party para sa debut niya. Konting bisita at konting handa lang talaga. Ayaw niyo po ba yun? Makakatipid kayo. Abay, sino bang nagsabi na kailangan magtipid? Alam mo, minsan lang ang debut, kaya hindi dapat magtipid ang mga magre-regalo o mag-i-sponsor sa atin sa mga party-party na ganyan. Nay, gusto niyo bang ipagastos sa ibang tao ang debut ko? Nakakahiya yun. Ay naku anak, sa panahon ngayon, hindi na dapat pinaiiral pa ang hiya. At saka, uso na yung mga ganun-ganun ngayon ha. Yung mga nag-i-sponsor sa mga party, ginagawa na yun ng mga vlogger. Nay, hindi naman po ako vlogger. Huwag ka nalang kumontra, Mimi. Ako na nga lang tong nagmamalasakit para mabigyan ka ng bonggang debut tapos gaganyan ka pa. Nay, hindi ko naman po kailangan ng bonggang debut. Manahimik ka na. Kailangan mo yon. Ayaw mo lang tanggapin kasi nahihiya ka. Basta. Ilagay mo rin pala sa listahan ng bisita sina Konsehal Pedro at Konsehal Dong. Sino pong mga yan? Abay, mga konsehal natin yan. Kailangan nilang dumalo. Malay mo, may pakimkim sila sa'yo. Alam mo ay, balita ko, galante raw ang dalawang yan. Kaya wag ka magkakamali na hindi sila imbitahan, ha? Tsaka, personal kang pumunta sa bahay para imbitahan sila. Mag-ayos ka. Huwag kang oily-oily para si Sel. Ay, nadamay na naman ang mukha ko. Kailangan mong imbitahan ng mga malalaking tao. Dahil bumubuo ka ng koneksyon sa kanila. Hindi natin alam kung balang araw kailanganin natin ang tulong nila. Sa panahon pa naman ngayon, ang hirap pag wala kang kakilalang backer. Siya. Lalabas lang ako saglit para pumunta sa barangay. Malambing ko lang si Ka para sa multipurpose hall. May yung mga bilin ko, ha? Hindi na ako hinayaan ni nanay na depensahan ang mga plano ko para sa debut ko. Tulad ng dati, siya pa rin ang nasunod sa mga kagustuhan niya. Nagkatinginan na lamang kami ni Sel. Ang mga mata ni Sel ay kitang-kita ko na parang nagsasalita at sinasabing inaasahan na niya na ganon nga ang mangyayari. Ganon talaga si nanay. Hindi na ako nagulat pero nasaktan lang. Akala ko naman kasi ay buong puso na niya akong pinagkakatiwalaan sa mga gusto kong mangyari para sa debut ko. Yun naman kasi ang naging usapan namin kaya nagkaroon kami ng chance ni Sel na pagplanuhan yon. Pero bigla na lamang siyang pumasok sa eksena at binura lahat ng pinaghirapan naming gawin. At parang wala lang yon sa kanya. May pagka-controlling si nanay sa bahay namin, siya lang ang batas. Kami ni tatay tahimik at tagasunod lamang niya. Hindi po kami mayaman, papadudot, yon ang sigurado ako. Kaya nga gusto ko lang ng tahimik at simpleng selebrasyon para sa debut ko. Para rin naman yon sa aming pamilya. Kaya lang ay ayaw naman ni nanay dahil alam niyang meron siyang ibang tao na malalapitan at magagatasan. Ganon ang ugali niya noon pa man. Lagi siyang kumakapit sa ibang tao para sa mga kagustuhan niya. Lagi niyang gustong ipagkalandakan sa ibang tao na bongga ang buhay namin kahit malayo iyon sa katotohanan. Kaya gumagawa siya palagi ng paraan para magkaroon ng koneksyon sa ibang taong mas mataas sa amin para lamang masuportahan ang pagiging social climber niya. Pero pati ba naman sa sarili kong debut, papadudot ay gagawin niya. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Mahilig manggamit si nanay ng mga tao. Masigurado lamang na makuha niya ang kanyang gusto. Naalala ko pa noong bata pa lamang ako ay madalas niya akong tinutulak sa mga ninong at ninang ko kahit na hindi naman Pasko. Kapag kinakapos kami, lagi niya akong pinapadalaw sa mga ninong at ninang ko at wala silang magawa kundi ang mag-abot ng pera sa akin kahit na labag naman sa kanilang kalooban. Bata pa lamang ako ay natutunan ko nang basahin ang mga mukha ng mga taong hinaharap sa akin ni nanay. Ewan ko.
Pero parang yon ang proteksyon ko para malaman kung tama pa ba ang ginagawa namin ni nanay. Pansin ko sa mga mukha nila na ayaw nilang inilalapit ako ni nanay sa kanila, na parang masyado nang abusada si nanay sa pagdikit sa kanila at panggagamit sa akin. Sa pagkakaalam ko ay meron akong 30 ninong at ninang. Sinadya yun ni nanay para marami ang tumulong sa akin kapag kailangan ko ng panggastos. Naalala ko nga noon na sobrang hiyang-hiya ako nang ilapit ako ni nanay sa isang ninong ko. Malapit na kasi ang pasukan sa eskwela. Nagkataon na kakabayad lang ni nanay at tatay ng mga bayarin sa bahay kaya kinapos kami sa pambili ng gamit sa eskwela. Kaya naman naisip niyang lapitan si Ninong Densyo. Sa pilitang humingi si nanay ng pangbili ng mga gamit ko. Panay ang tangginoon ni Ninong Densyo dahil nasa ospital ang kanyang anak at kapos din ito. Sinumbatan siya ni nanay at nagpaawa sa dulo na may responsibilidad din siya sa akin dahil siya ang ikalawang magulang ko. Hiyang-hiya ako noon kay Ninong Densyo lalo't nagipit na siya ni nanay. Nag-abot si Ninong Densyo ng 200 piso. Hindi yon sapat para kay nanay pero wala naman siyang magawa kung yun lang ang kaya ni Ninong Densyo. Ang pagiging garapal ni nanay sa mga ninong at ninang ko ang dahilan papadudot kung bakit gusto ko na agad na magdalaga. Dahil sa nakasanayan ng mga Pinoy kapag nagdalaga o nagbinata na ang inaanak mo ay hindi mo na obligasyong mag-abot. Pero mukhang hindi ganon ang gustong mangyari ni Nanay Papadudot. Nay, talaga bang tutuloy tayo sa bahay ni Ninang Shawi? Abay, oo naman. Bakit naman tayo aatras? Andito na tayo, oh. Kumatok ka na. Dali mo. Nay. Ay, talaga namang ikaw bata ka, oh. Tanggalin mo na nga yung pagiging mahiyain mo. Wala kang mapapala kung uugaliin mo yan hanggang pagtanda. Katok na. Ay, Shawi! Naku, ay, kumusta ka na? Ayos naman. Anong ginagawa niyo rito? Uy, magmano ka sa ninang Shawi mo, Mimi. Dali mo. Mano po, Ninang Shawi? Kaawaan ka ng Diyos, Mimi. Ano bang meron? Bakit kayo napasugod ng walang pasabi? Ay, hindi mo na ba naaalala? Ay, malapit na ang debut ng inaanak mo, oh. Kailangan na andong ka, ha? Ay, oo nga pala. Naku, dalaga na tong inaanak ko. Ano bang wish mo sa birthday mo, Iha? Alam mo, Mare, gusto niya ng pera na pangdagdag ng pambili ng gown o pa-hair and makeup na rin. At kung kaya pa, padagdag na lang din ng pambayad sa photographer para meron siyang itatagong memory sa debut niya. Mas maganda yata kung magrerenta na lang ng gown. Isang beses lang naman gagamitin eh. Hindi praktikal na bumili. Gusto mo bang mawalan ka ng space sa cabinet mo, Mimi? Oo nga po Ay, okay lang naman din ang renta. Pero magkano ba ang willing mong ibigay na cash sa inaanak mo? Para naman matansya namin kung paano ibabudget yung gagastusin sa debut. Teka. Ako ang gagastos para sa gown at makeup ni Abay, Mimi? oo, pati sa photographer. Teka. Bakit ako? Ay, bakit naman hindi? Ikaw tong pinaka-generous na ninang ni Mimi. Hindi ba, anak? Sagot. Nay. At saka magkano lang naman yun kung tutuusin? Kulang-kulang mga 10,000. 10,000? Ay, naku, hindi ka ba marunong makinig? Kulang-kulang 10,000. Hindi saktong 10,000. Ikaw talaga, Shawi. Hanggang ngayon bingi ka pa rin. Teka ha. Ginugulat mo naman ako sa gusto mong mangyari, kumare. Medyo malayo pa naman ang debut, kaya kalma ka lang. Kaya mo pa yung pag-ipunan. Huwag kang magulat, ha? Uy, may time ka pa naman para paghandaan yung ibibigay mo kay Mimi. Ninang Shawi, kung ano na lang po ang kaya nyo, hindi ko naman po kayo uubligahin. Mimi, nag-uusap ang mga matatanda, hindi ka dapat sumabat. Ay, baka naman pwede nating pagsalitain si Mimi. Kasi tama naman siya eh. Hindi mo ako pwedeng obligahin dahil marami rin akong gastusin na kailangan gawin. Ay, grabe naman. Samantalang nung binyag nitong si Mimi, tandang-tanda ko pa ha, ikaw lang tong hinayaan kong mag-uwi ng kalahati ng ulo ng lechon at lahat ng natirang bihon at puto.
Tapos? Tapos ngayon pagdadamutan mo ang pagdadalaga ng inaanak mo? Naku, wag ka naman sanang manumbat, kumare. Sa tingin ko naman marami na rin akong naibigay kay Mimi. Taon-taon, kahit hindi Pasko, nag-aabot ako sa tuwing dinadaanan ko siya rito sa bahay. Ayaw mong manumbat ako. Pero ano yung ginagawa mo? Panunumbat din naman yan, hindi ba? Sayang naman pala ang pagpunta ko rito napahiya lang tong anak kong si Mimi. Kung kailang huling beses na magbibigay ka ng regalo sa inaanak mo saka ka patatanggi. Sa pagkakaalam ko, turo ng mga lolo at lola natin noon, huwag pagdadamutan ng mga inaanak dahil bibigat daw ang buhay mo. Sobra ka namang manakot. Ay, wala akong 10,000 rito. Pero kaya ko magbigay ng 4,000 piso. Kaya lang sa katapusan ko pa maibibigay. Sakto, sahod ng kumpare mo. Abay, dagdagan mo naman ng 1K. Ayaw pang kalahatiin Ay, o sige, para kay Mimi. Naku, kung hindi lang mabait tong inaanak ko sa akin, hindi ako papayag sa gusto mo. Mabait naman pala tong si Mimi sa'yo Bakit hindi mo nalang isaradong 7K? Ako na bahalang humingi sa ibang mga ninang niya ng mga kulang. Sagad na yung 5K, Mare. Kung ayaw mo pang tanggapin, mas mabuti pang magsulian na lang tayo ng kandila. Kung hindi nagalit si Ninang Shawi ay baka pinilit pa ni Ninang na makipag-areglo ng 7,000 regalo para sa akin. Nakakahiya, pulang-pula noon ang mukha ko. Halos hindi ako makapagsalita noon dahil sa inasta ni nanay. Parang ako pang nahihiya para kay Ninang Shawi. Hindi naman sana siya magbibigay kung hindi pinamukha ni nanay na yun ang huling beses na magbibigay ito ng aginaldo sa akin bilang inaanak niya. Nahiya na tuloy akong dumalaw sa kanya kahit wala naman akong kailangan, Papa Dudut. Madalas kasing dumadaan ako kay Ninang Shawi after ng klase para tumulong sa kanya sa mga gawaing bahay. Mabait kasi si Ninang Shawi sa akin. Madalas niya akong inaabutan noon ng pera pero panayang pagtanggi ko. Puro tsokolate lamang ang tinatanggap ko sa kanya kaya nga sobrang hiya ko nang magmukhang piniperahan ni nanay si Ninang Shawi para sa dibo ko. Hindi lang si Ninang Shawi ang kinuhanan ni nanay ng pera. Pati ang ibang ninong at ninang ko na alam niyang nakakaangat sa buhay, ni-require niyang magbigay ng pera para pangtustos sa mga gastusin para sa dibo ko. Sobrang nakakahiya dahil ako ang nakaharap sa mga ninong at ninang ko habang inuobliga sila ni nanay na mag-abot. Gusto ko nang magpalamo noon sa lupa. Ang ibang ninong at ninang ko na walang pera ay hindi na niya inobligaan na magbigay ng pera. Alam naman daw niyang magsasayang lamang siya ng oras sa paghingi. Pero siniguro niyang hindi sila invited dahil wala silang ambag para sa dibo ko. Nay, Tay, andito na po ako. Andito ako sa sala, Mimi. Nasaan po si tatay? Ayun, umalis. Binungangaan ko Hindi ko alam kung saan nagpunta. Ano na naman po bang ginawa niyo kay tatay? Wag mo siyang kakampihan ha. Hindi mo alam kung anong nangyari. Hindi na lang ako magtatanong. Mabuti pa nga. Likpit mo na nga lang yung mga paper bag at mga resibo dyan sa sopa para makahiga ako mamaya pagkatapos kong bilangin yung inutang ko. Umutang kayo? Kanino? Bakit? Doon sa kakilala ng tatay mo na may pasugalan. 25,000 lang naman. 25,000? Para saan po yun? Para saan pa ba? Di sa debo mo. Nay, ang laki naman po niyan. Dapat hindi na kayo umutang. Nako, parehas mo talaga mag-isip ang tatay mo. Ganyan din ang sinabi niya sa akin kanina, kaya pinalayas ko. Akala mo naman kung siya magbabayad Ginawa ko lang naman siya co-maker. Naiintindihan ko po si tatay kung sakaling magalit siya. Sobrang laking pera po niya, Nay. Saan naman tayo kukuha ng ipambabayad dyan? Alam niyo namang hindi stable ang mga trabaho niyo pareho ni tatay Mababayaran ko rin tong inutang ko. Oras na dumalo na ang mga bigating bisita mo. Sa kanila natin huhugutin ng pambayad. At nag-compute na nga ako kanina Kapag lahat sila ay dumalo,
Paniguradong mababayaran natin tong 25,000 na inutang natin at may matitira pa. O, di ba? Hindi lugi ang negosyo. Eh bakit naman parang ginawa niyong negosyo ang debo ko? Eh, hindi naman sa ginagawang negosyo, anak. Nagiging praktikal lang tayo. Makikikain sila sa handa tapos mag-e-enjoy pero wala silang ambag. Ano tayo maghihirap? Hindi na pwedeng ganun mindset. Pero yung mga nakuha natin sa mga ninong at ninang ko, feeling ko naman kasya na yun para maitawid lang tong debo ko eh. Ay, hindi sapat yun, no? Itatabi ko yun para sa emergency. Hindi natin gagalawin yon. Mabuti na ang wais. Dapat may pang-extra tayo. Nay, wag na lang kayo akong magdebo. Ano pinagsasasabi mo dyan? Para saan pa kung kinapalan ko ng pagmumukha ko na hinarap at hininga ng pera yung mga ninong at ninang mo, ha? Ayaw pakikipag-usap ko kay Ka para ipahiram yung multipurpose hall. Alam mo ba pinarenta niya pa sa akin ng mga monoblock na upuan at mesa dahil hindi na raw yung sakop ng barangay? Napakakuripot ng kapitan na yan. Hindi man lang ginawa ng paraan eh. Ako, humanda siya sa akin sa susunod na eleksyon. Huyo siya sa akin. Tingnan niyo na nga. Ang dami ng taong naaabala dahil lang sa debo ko. Hati na rin po kayo. Sabi ko naman po sa inyo, simple lang ang gusto kong mangyari sa debo ko eh. Walang gown, walang roses, walang candles. Nakapajama lang ang lahat at nagkakape habang nanonood ng horror movie. Ang simple nun, ang dali. Hindi na kailangan ng 25,000. Ano ba naman yung gusto mo mangyari? Ang pangit-pangit. Pagsisisihan mo kapag itinuloy mo ang planong yan. Baka mamaya i-chismis ka pa ng mga dadalo at sasabihin walang kwenta yung debo mo. Kesa naman mabaon po tayo sa utang. Mas gusto ko pa ngang wag na lang mag-celebrate eh. Alam mo, nag-iinit ng ulo ko sa'yo, ha? Mabuti pa, samahan mo na lang ang tatay mo kung nasaan man siya ngayon. Kayong mag-ama talaga, ay nako! Wala na kayong ibang ginawa kundi pasakitin ang ulo ko. Ay, malis ka! Magsama kayo ng tatay mo. Total, magkamukha naman kayo. Alis! Galit na galit noon si nanay at halos lumuwa na ang mga mata niya sa sobrang inis. Namumula pa ang mukha niya na akala mo ay kamatis. Wala akong ibang nagawa kundi ang umalis ng bahay para magpalamig din kahit ako ay napupuno na ng galit. Kung ano-ano na lamang ang ginagawa ni nanay para sa debo ko. Gusto ko rin namang sisihin ang sarili ko dahil hinayaan ko siyang pakialamanan ang mga plano ko. Wala nang nasunod kahit isa sa mga kagustuhan ko. Kahit ang kape pinatanggal ni nanay. Pinalitan niya ng alak para raw mag-enjoy ang mga matatandang bisita niya. Mga bisita niya. Opo, puro bisita niya halos ang dadalo. Ilan lang ang mga kaibigan kong pinayagan niyang pumunta. Gusto niyang mapera ang lahat ng mga bisita. Habang naglalakad ay hindi ko maiwasang maiyak. Ang lungkot ko, ang tagal kong inabangan ang debo ko. Ang tagal kong ini-imagine ang gusto kong mangyari tapos sa huli wala rin palang masusunod. Ang sakit na sarili kong ina ang tatabla ng kasiyahan ko. Ni hindi man lang ako pinakinggan ni nanay. Ang gusto lang niya ay makakuha ng pera. Ginawa niya akong negosyo, parang pinagkakaitan niya ako. Hindi na siya concerned sa selebrasyon ng pagdadalaga ko. Mas concerned siya sa maibubulsa niya. Mas marami na siyang naplano para sa perang malilikom niya kesa sa gawing memorable ang pagdidibo ko, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Nagpagabi ako sa daan at hindi ako umuwi ng bahay hanggat hindi ko nahahanap si tatay. Panay ang tawag ko sa cellphone niya pero hindi siya sumasagot. Kung sino-sino na ang binulabog kong kakilala niya pero hindi nila alam kung nasaan si tatay. Gusto kong totohanin ang sinabi ni nanay na magsama kami ni tatay. Gusto kong maghanap ng kakampi. Sumabog na rin ako, si tatay lang ang naisip kong lapitan. Alam kong kakampihan niya ako at tulad ko ay alam kong napupuno na rin siya kay nanay. Hindi naman nagtagal ay sinagot na rin ni tatay ang pagtawag ko. Nasa isang bilyaran pala siya. Nasa jacket niya ang cellphone at nakasabit sa dingding kaya hindi niya napansin agad ang pagtawag ko. Nagsumbong ako sa kanya tungkol kay nanay at pinapunta niya ako sa kanya para mapag-usapan naming dalawa. Tulad ng dati, kalmado lang si tatay. Hindi ko talaga alam kung paano niya nakakayanan si nanay. Hindi ko alam kung paano siya kumakalma sa tuwing tagilid na ang mga rason ni nanay sa kanya, Papa Dudut.
Kumusta nanay mo? Ayun, bungangera pa rin. Kaya nga nilayasan ko na agad bago pa maging Armalite na unlimited ang bala ng bunganga niya. Hindi ko nga alam kung paano nyo natitiis ang pagbubunga nga ni nanay. Mabait naman kasi nanay mo. Maalaga at masikaso. Marami rin siyang sinasakripisyo para sa atin na sa tingin niya kailangan natin. Pero minsan po ba, Tay? Nagtanong siya kung kailangan ba talaga natin yung ginagawa niya. Napagtalunan niyo na naman ba yung debo mo? Sobra na kasi, Tay eh. Hindi na lang siya nakontento sa mga hiningi niyang pera sa mga ninong at ninang ko. Aba umutang pa ng 25,000 sa kakilala niyo. Alam ko yan. Nagulat din ako, kamagalala. Pero kilala mo naman ang tatay mo, di ba? Konting buka lang ng bibig ng nanay mo, tiklop agad ako eh. Pero sana, kahit minsan naman, Tay, pagsabihan niyo rin si nanay. Tayo lang din ang kawawa eh. Nalulusutan din naman ng nanay mo kung ano man ang pinapasok niya. Doon naman ako bilib sa kanya. Kaya minsan, hinahayaan ko na lang. Hindi ko kaya ang ganun, Tay. Siya tong nagpapasimula ng problema eh. Wala na sanang ibang iisipin kung hinayaan na lang niya ako sa plano sa debut ko. Yan ba yung may pakape ka pa at pasampagita? May narinig din akong corona. Bakit po kayo tumatawa? Nakakatawa naman kasi talaga. Bakit naman sampagita pa at kape ang tema ng debut mo? Para ka naman pinaglalamayan yan eh. Magsama nga kayo ni nanay. Parehas kayong basag trip eh. Pasensya ka na anak. Natawa lang naman ako. Kung yun naman kasi yung magpapasaya sa'yo, susuportahan ko naman yan. Ikaw ang may debut eh. Bida mo ang plano mo. Sana ganyan mag-isip si nanay. Pero hindi eh. Mas gusto niyang ibida yung mga plano niya. Sariling kasiyahan lang ang iniisip niya. Alam mo na ba ang nangyari sa debut ng nanay mo noon? Hindi po. Ano po bang nangyari? Ang tagal pinag-ipunan ng nanay mo ang debut niya. Kung ano-ano pa nga binenta niya noon eh. Siopaw, balot, penoy, mani, at nilagang saging. Kasi ayaw siyang magdebut ng lola mo. Aksaya lang daw yun. Sa nainggit ang nanay mo rin sa mga kaibigan niyang may padebo. Kaya pinaghirapan niya ang pag-iipon para ron. Ang dami niyang plano ha. Gusto niya may mga banderitas at kantahan pa. 2 cake. Gusto niya ng lechong manok tsaka spaghetti. Gusto niyang isuot yung asul na gown na pinaparentahan ng teacher niya noon. Nagawa naman po ba ni nanay ang mga plano niya? Nakapag-celebrate naman siya ng debut niya. Pero hindi sa paraang gusto niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Kasi nagkasakit ang lolo mo noon. At kinailangang gamitin yung naipong pera ng nanay mo para madala sa ospital ng lolo mo. Wala naman siya nagawa. Panganay ang nanay mo eh. At alam nilang may naitabi siyang pera. May natira naman po bang pera para sa debut niya? Ang alam ko wala. Kaya nagbenta uli siya ng kung ano-ano. Pati tabo at balde sa bayan. Nagbenta na rin siya. Pero hindi kinaya. Ano na lang pong nangyari sa debut ni nanay? Ayun. Nakabili siya ng mga tinapay na putok, margarine at tinitimplang orange juice. May kaibigan siyang nagboluntaryo na gumawa ng mga bulaklak gamit ang crepe paper para madekorasyonan yung debut ng nanay mo. Ako rin ang nagpahiram ng stereo para naman may musika sa debut niya. Nakasuot lang din siya ng simpleng bestida na pangsimba dahil hindi niya na nirentahan pa yung gown na pangarap niya. Nakakaawa naman pala si nanay. Ang masakit pa, kinantsawan at nilahit pa siya ng mga dumalong bisita noon. Pinagchismisan ng ilang araw sa barangay namin yun. Kikikain na nga sila, ganun pa gagawin nila. Kaya nalungkot ang nanay mo nun. Halos di lumabas ng bahay yun. Kaya sana maintindihan mo anak kung bakit ganun kagusto ng nanay mo na maibigay sa'yo ang engranding debut. Dahil siguro kahit man lang sa'yo maranasan niyang matupad ang minsang pangarap niyang selebrasyon. Nalungkot ako sa mga nalaman kong nangyari kay nanay noon, Papa Dudut. Doon ko palang naintindihan kung bakit ganon siya kakontrolling pagdating sa debut ko.
Parang sa akin siya bumabawi sa mga bagay na hindi niya nakuha sa selebrasyon ng pagdadalaga niya. Lumambot ang puso ko dahil doon gusto ko na lamang sumunod sa mga kagustuhan niya. Kung para sa ikakasaya niya ay ayos na ako roon. Ayoko maging selfish at puro sarili ko lamang ang iniisip ko. Alam kong dibo ko yon pero gusto kong i-share yon kay nanay. Deserve niyang magkaroon ng ganong klaseng dibu at inaya ko na noon si tatay na umuwi na. Bago kami umuwi ay bumili muna kami ng spaghetti at litsyong manok para pasalubong kay nanay. Bilin ni tatay huwag ipaalam kay nanay ang tungkol sa mga nalaman kong kwento niya. Sa pagdaan ng mga araw ay hinayaan kong si nanay ang mag-ayos ng dibu ko. Lahat ng ginagawa niya, oo na lamang ang sagot ko. Napansin ko ang kakaibang saya sa mukha niya kahit papaano naging masaya na rin ako dahil doon. Pinagpupuyatan pa niya ni nanay ang mga detalye ng dibu ko. Halos hindi na niya matanggal ang pagkakadikit ng cellphone sa kanyang tenga. Palagi siyang may kausap sa cellphone niya para asikasuhin ang mga taong involved sa dibu ko. Hanggang isang araw ay nakita kong stress na siya. Mukhang may hindi magandang nangyari. Nilapitan ko siya at kinausap ko, Papa Dudut. Buisit! 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 Nay, ayos lang po ba kayo? Obvious ba? Siyempre hindi. Subukan niyo pong kumalma. Ano po bang nangyari? Hindi ako kakalma kapag ganitong binibwisit ako ng mga bisita mo. Bisita? Ano po bang ginawa nila? Pinagaksayahan ko lang sila ng laway at oras. Akala ko pa naman dadalo sila. Tapos kung kailang 2 araw na lang bago ang debut mo, saka sila magsasabi na hindi na lang daw pupunta. Hayaan niyo na po. Baka may importante lang silang lakad. Baka may emergency. Importanteng lakad, emergency. Ayaw lang nilang makisali sa 18 blue bills at 18 gadgets. Kaya pala mainit ang ulo niyo. Aba, talagang iinit ang ulo ko. Nalista ko na lahat ng pera na makukuha natin sa debut mo Kasyang-kasya na yun para sa ibang gastusin at ibang kailangan natin pagkatapos ng debut. Tapos bigla sila mag-aatrasan. Ay, alam mo bang 2 na lang ang natira sa 18 blue bills? At least po, may natira pa. May 2,000 pa tayo, di ba? Sa tingin mo ba sapat ang 2,000 na malilikom natin? Naku, nakakahiya to kapag nalaman ng mga dadalo. Ia-announce pa naman ang lahat na mag-aabot ng 18 blue bills. Pagtatawanan lang tayo kapag nalaman nilang 2 lang ang magbibigay. So wala naman po tayong magagawa kung ayaw talaga nilang magbigay At isa pa yung mga inatasan ko na magbibigay ng 18 gadgets. Mga damuho! Nung tinanong ko ba naman kung anong ibibigay nilang gadget bigla nagsabi na charger, mumurahing power bank, tig 150 pesos na earbud, at meron pang isang syusyonga-syunga na magbibigay ng extension cord. Hindi ko naman po kasi kailangan ng gadgets, Nay. Alam niyo namang wala akong kahilig-hilig dyan Kung wala kang hilig sa gadgets, ako gusto ko. Umaasa ako sa cellphone o mamahaling powerbank man lang sana para maibenta natin. Wag na po yun, Nay. Tsaka, di ba, meron pa rin namang ibang bisita na nag-promise na magbibigay ng regalo? Ay nako, wala akong tiwala sa mga yon. Baka sardinas lang at mag ang ibigay nila. Ayoko nang umasa. Ay, nako, mga buwisit sila. Ang tagal ko silang kinausap, kinumbinsi ko isa-isa. Hindi na ako nakakakain sa tamang oras at hindi ko na rin nagagawa ang mga sideline ko para lang masiguro na magiging perpekto ang debut mo. Nay, hindi ko naman kailangan ng perpektong dibu Alam niyo naman na kahit saang selebrasyon pa yan, meron talagang mga hindi nakakapunta at hindi nasusunod. Pero pwede pa rin namang maging masaya kahit ganun pa ang mangyari Ako? Hindi ako magiging masaya kapag hindi nasunod ang plano. Naranasan ko na yan noon at ako na nagsasabi sa'yo na ko, Mimi, hindi masaya yon. Ang sakit na mapahiya ka sa mga tao na umaasa na makakapaghanda ka ng masarap. Na merong musika, na mang-aaliw sa mga bisita, may cake, may banderitas. Ang sakit mapag-usapan na ang pangit ng pagsalubong ng pagdadalaga mo.
Hindi naman masama kung tinapay at juice lang ang maihanda sa dibu ko eh. Tulad ng nangyari sa inyo. Basta ang importante sa akin, andun po kayo ni tatay. Sabay-sabay tayong kakain ng putok na tinapay at tinimplang orange juice. Hindi! Hindi pwede! Kailangan masagana ang handa mo. Hindi pwedeng i-chismis ka ng mga bisita pagkatapos. Hindi ko papayagang mangyari yon. Eh kahit naman po masarap ang handa natin, sigurado namang may sasabihin ng ibang tao. Masanay na tayo. Kaya nga ang sinasabi ko sa inyo, piliin nating mabuti ang mga bisita natin. Para hindi tayo makarinig ng hindi maganda. Kasi pupunta sila. Dahil mahal nila tayo. At hindi dahil sa handa natin. Pero gusto kong bigyan ka ng debu na hindi ko naranasan noon, anak. Gagawin pa rin naman po natin ang nasa plano nyo. Ayos lang po ako ron. Pero huwag sasama ang loob natin, Nay, kung may mga hindi dadalo o hindi masusunod. Kung sakaling kulangin pa rin ang inaasahan yung pera na iaabot nila, di pagtsagaan na lang natin. Nay, alam mo namang hindi mayayaman ng mga kamag-anak, kaibigan at ibang kakilala natin. Ang hirap namang ipilit sa kanila na ibigay yung mga bagay na hindi nga nila kayang ibigay para sa sarili nila. Sa huling sinabi ko ay doon pa lamang kumalma at pumayag si Nanay Papadudut. Alam kong pressured lamang siya para maibigay ang dibu sa akin na hindi niya naibigay sa sarili niya noon. Hinayaan na lamang niya ang mga bisita niya na nag-cancel sa 18 blue bills at 18 gadgets. Pati na rin yung ibang hindi dadalo dahil nahihiyang hindi makapagbigay. Ayos lang naman sa akin kahit wala silang maibigay pero ayoko na rin silang pinitin na pumunta kung hindi sila komportable na gumalaw sa dibu ko dahil lamang wala silang naibigay. Nirespeto ko kung anuman ang desisyon nila. Doon pa rin kami sa multipurpose hall. Konti lang ang mga upuan at mesa na nirentahan namin dahil nga konti lang din ang dumalo. Hinayaan na rin ni Nanay na tuparin ko ang ibang mga plano ko. Natuloy ang pakape, pasampagita at panonood ng horror movie sa dulo ng selebrasyon ng dibu. Hinayaan na rin niya akong magpalit ng pajama bago matapos ang dibu ko. Sinurpresa ko nga rin siya ng spaghetti, lechong manok, putok na tinapay at orange juice. Galing ang gasto sa inipon kong pera. Regalo ko yon para kay Nanay para sa efforts niya sa dibu ko. At syempre gusto kong mabago ang pananaw at tingin niya sa putok na tinapay at orange juice na nagdulot ng lungkot sa kanya noong dibu niya. Gusto kong sa pagkakataong yon ay magkaroon na siya ng masayang alaala sa tinapay at orange juice. Hindi man mabura ang naging alaala ng mga yon sa nakaraan niya. Pero ang importante, matatabunan na yon ang magandang alaala sa kasalukuyan. Maraming salamat po sa pagbasa ng aking liham. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Mimi. Kwentuhan naman tayo dito sa comment section.